Hello guys, and so may mga food color pa pala yung aking kamay. Gusto ginawa natin cake kanina. So, pakita ko na siya sa inyo. Ayan po yung cake natin kanina. Bali boiled icing siya. Yun nga po, marami kasing nagre-request kung paano po natin ginagawa yung ating fondant. So, sa video ito po, ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo magagawa ng fondant. Ito pong recipe natin is, pwede po natin siyang gamitin kahit po pagkatapos natin yung gawin. Pwede po natin siya pang-cover ng cake. And then, at the same time, pwede rin po siyang gamitin sa mga decorations po natin, like po ng mga toppers natin. Pwede po siya for flowers or mga 3D toppers po natin. So, simulan na po natin. Hello everybody! So, ito po yung ating mga ingredients na gagamitin sa paggawa ng ating fondant. We have a sifted confectioner sugar. We have mini marshmallow. And we have here 1 tablespoon of water. Okay, so let's start. Okay, so kailangan po nating ilagay yung ating water sa ating marshmallow. Haluin lang po natin yan. And tutunawin po natin siya using microwave oven or pwede din po tayong gumamit ng double boiler. Okay, habang hinihintay po natin na matunaw yung ating marshmallow, kuhanin na po natin yung ating sifted na confectioner sugar. Lagay lang po natin siya sa ating working table. Make sure po na sifted siya para maiwasan po natin yung mga buo-buong mapapahalo sa ating magiging marshmallow mamaya pag natapos na siya. Make a well at the center. By the way guys, I have here vegetable shortening. Ito po siya. Ginagamit ko siya sa kamay ko para hindi dumikit yung fondant mamaya kapag ininid na natin siya. So by the way guys, make sure na meron po kayo nakahandang extra na sifted confectioner sugar para mamaya in case na hindi pa ganun ka stable yung ating fondant, sprinkle lang tayo ng konti. And para iwas na rin siya na kumapit dito sa ating table, sa ating working table. Okay guys, so ito na po yung ating marshmallow, melted marshmallow. Bale, minicrowave ko po siya for 4 minutes under medium-low temperature po. So, ilagay na po natin siya sa center. Hindi nyo na po siya kailangang haluin.
So, kung ito pong fondant nyo is gagamitin nyo for cake decorations, ba po is mga 3D toppers, human toppers, or pwede rin po siyang gamitin sa flowers. Kung gagawa po kayo ng mga edible flowers. Mag-a-add lang po kayo doon ng Tylose dito sa ating fondant. And kung gusto nyo po siyang lagyan ng kulay, gamit lang po kayo ng yung ating mga gel paste po. Gel paste na mga food coloring po, like mga Chef Masters. Ganyang brand po siya. Kasi katulad po nito, malambot pa po siya. So, need lang po natin siya. So, when I say sprinkle, sprinkle lang po lang talaga natin siya. Of 1. Ito pong ganitong consistency, pwede na po natin siyang gamitin actually. Kasi pag too much confectioner sugar po kasi, tumitigas na po yung fondant natin. Po yung ating fondant. So, nagtatanong po ng ating fondant, siya po ay matte yung finish niya, hindi po siya yung glossy fondant. Ayan po siya. Ito po, pwede na natin siyang ipang-cover sa fondant natin. So, ayun lang guys. So, thank you for watching. Kung halimbawa po palang i-store nyo yung ating marshmallow, i-cling wrap lang po natin siya. Make sure po na no air bubbles. Pwede nyo po siyang itago sa isang storage box, kahit po hindi nyo siya i-ref, for
hanggang 1 week po siya, pwede po siya. And then, kung mas matagal naman po doon, is, pwede nyo po siyang itago sa ref, pero dun lang po sa pinakababa. Pero, ito po kasi yung fondant natin, itong recipe natin, pwede nyo po siyang gamitin right after nyo po siyang magamit. Kasi katulad po nito, kakatapos ko lang po siyang gawin, and pwede ko na po siyang gamitin sa gawa po ng designs natin, sa pang-cover ng ating mga cakes. Hi everyone! Thank you for watching it. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you!